inyong programang sigurado ang fun at sureness ang laugh, ang fun and laugh with Ron. Kaya naman kilalanin na natin ang ating guest for today. Panoorin natin to. Handa na siyang makipagkulitan at makipagtawanan sa atin. Ang biriterong caregiver ng Isabela na si Rafael Salonga. Please welcome our guest for today, ang biriterong caregiver ng Isabela, Rafael Salonga. Hello, Rafael! Hello, please welcome on the show. Yeah. Bumati ka naman sa ating mga viewers mula Luzon, Visayas at Mindanao. And magandang araw po sa ating lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ayan. Happy At lang po tayo. syempre, at bago natin makilala si Rafael, no, upo ka muna, sir, sa aming munting tahanan. Welcome sa aming show, sa Fun and Laugh with Ron, di ba? Talaga naman from Isabela to Manila, dito sa ating studio, ay dinayo tayo ng ating guest upang makapagbigay ng inspirasyon sa kanyang tagumpay sa buhay. Tama ba, Raf? Galing ka pa ng Isabela? Yes, galing pa ako ng Isabela sa Ilagan. Actually, City of Ilagan. So ilang oras yung biyahe mo? Actually, 12 hours. 12 hours. Hindi naman sinusumatan mo kami nito. Hindi naman. Hindi, joke lang. Dito kasi sa Fun and Laugh, fun and laugh lang tayo ngayon, di ba? So ngayon, simulan na natin, Sir Raf, no? Dahil gusto kong makilala ng ating mga ka-fun and laugh. Ano ba ang iyong buhay or magkwento ka naman ng inyong buhay bilang isang singer? Dahil balita ko, isa ka dong singer. Ayun. Yung pagiging singer ko, hindi siya naging madali sa akin. Kasi, ayun, nagsimula kasi ako, syempre amateur tayo, nagsimula tayo sa wala, di ba? Okay, From the scratch. So, doon yung nagsimula ako na, tinawag ako na, paulit-ulit ako dito yung Boses Kalabaw. Oh, okay. Yung wala kang future sa pagkanta. Ang dami mga negative akong naririnig sa paligid ko, kapwa ko singer, judges. Pero, Alam mo, given naman yan, no? Kasi lalo na dito sa Pilipinas, ang daming magagaling kumanta, lalong-lalo na sa mga comment section, hindi mo talaga maiiwasan yan. actually, Ano? kahit mga sikat naman din binabash nila eh. Totoo Diba? yun, Kahit yung I mga agree. talaga international artists na binabash pa nga eh. Totoo, What Jane more pa Velasquez tayo? na lang, may pangalan na, may Oo. nasasabi pa din sila, di ba? Yan. Pero ito, Raf, saan ka ba nagsimulang pagkanta? Bata pa lang ba? Kumakanta ka na? And kanino mo naman yung pagkanta? Actually, age of 4, kumakanta na ako. Wow. And ay nagsimula kasi ako sa yung father ko laging kumakanta sa bahay. Diba, Pilipino tayo, mga video okay, ganyan. So, yung family yung nagkaroon ako ng inspiration sa family ko, lalo sa father ko. Sa Since father side, Yes. okay. 4 years old kumakanta ka na. Yes. Tapos nag-enroll ka sa isang music school or talagang ang nag-train lang sa'yo yung tatay mo? Actually, wala akong formal training from the school. Okay. So, pure sa family lang namin. And ayun nga, kasi yung mga tito ko, father ko, Salonga bloodline din kasi. So, ayun, Sa siguro. bloodline, okay. Kasi curious ako, di ba, at the age of 4 years old, parang stick ka na talaga na gusto mong maging singer, di ba? Kasi habang lumalaki tayo, pwedeng iba yung gusto natin, pero bakit pagiging singer yung nagustuhan mo up until now? Ayun, siguro yun yung passion ko. So, kahit na may iba akong profession as health worker, siguro hindi mawawala yung sa puso ko yung pagiging singer. Okay. And nabanggit mo nga kanina, di ba, parang ang isa sa mga naging struggle mo ay may mga komentong hindi maganda sa'yo. Bukod pa doon, ano pa yung mga naging struggle mo bilang singer? Ayun, kasi hindi naging madali yung pagsabayin yung pag-aaral sa yung career. So, there are times na tinigil ko yung career ko para sa studies ko. Okay. Yan, nagkaroon ako ng nationwide sana na exposure. Hope na dapat sikat ako ngayon. Pero Talaga? Ano ba, malakihang contest ba yan? malaking contest. Dito sa Pilipinas or Yeah, international? dito sa Pilipinas, which is yung mga kasabay ko doon, mga sikat na ngayon. Ayoko na lang mag-name. Okay, okay. Yan. Ayan. Pero ano naman yung naging inspirasyon mo para ipagpatuloy mo pa din siya? 'Di ba? Sa akin yung inspiration ko, yung mga next generation, yung mga kabataan na nangangarap din na tulad ko, gusto kong maging inspirasyon sa kanila na hindi porket maraming mga negative tayo naririnig or hindi porket mababa tayo ngayon o wala pa tayong alam sa ngayon, hanggang doon na lang tayo.
meron tayong stepping stone. Kasi di tayo nagsimula sa perfect eh. Tama. Wala Diba? namang nagsisimulang magaling agad. 'Di ba? Pero bilang ikaw as a singer, na-establish mo na ba kung anong klaseng genre yung tinatahak mo? Actually, ako is balladeer. Balladeer, okay. So ano mga normal yung mga kinakanta mo? Kaninong sikat na singer, for example? Gary V. Gary V. Martin. Talaga? How about international? May mga favorite ka bang mga singer? Sa international, si Neo. Neo? Oo, yes. Isa Mike. din siya sa mga galing. Pero hindi siya balladeer. Oo nga eh. Pero at least, di ba, nag explore Kasi bilang Yes. singer, hindi pwedeng balladeer ka lang. Kailangan nag explore ka ng iba't ibang genre, di ba? Pero minsan ba, naisip mo na ba na tumigil sa pagkanta? Minsan naisip ko for the family, for the sake ng family, na mas kinakailangan kong kumita ng pera for my family kaysa sa pagkanta. Kasi alam naman sa industry natin, hindi naman tayo lagi merong racket or Totoo hindi tayo yun. lagi nasa taas na meron tayo mga given na yun nga, racket. Okay. Oo, yun nga, nabanggit mo nga, no? So may mga times na kailangan mong mag-ibang hustle. So, balita ko, isa ka din dong stage director. Stage director din sa mga events. So, Paano nagsimula yun? actually, kinuha lang kasi ako as assistant lang nung director. Wow, Na okay. sabi niya, marunong ka ba? Sabi ko syempre, honest ako, wala akong alam sa ganyan. So sabi niya, willing ka ba to train? Na, sige, sasama kita. So, gawin kitang assistant ko. And then from that time, kasi kinuha na niya ako lagi, hanggang sa nakabisado ko na yung ginagawa niya. Oh, ang galing, no? Walang formal training. Wala Talagang rin. dun lang, hinugot ka lang kaagad. Dun lang. Well, ang galing kasi minsan talagang napupunta tayo sa redirection, no? Yeah. And maganda yun na marami tayong hassle. At balita ko, speaking of hassle, bukod sa pagiging floor director, ay isa ka ding healthcare worker. Tama ba? Yes po. Napakadaming talent naman itong ating guest ngayon. Sige, kwento mo naman kami ng pagiging healthcare worker. Ayun, kasi nagsimula yun na mild stroke ako sa Davao. Oh, okay. I'm sorry to hear that. Kasi dati kasi ang mga work ko is mga supervisoral na position, HR manager, yan company hotel manager or supervisor. Pero dumating sa time na nag-overwork ako. So over fatigue sa umabot sa mild stroke. Okay. Oo, kaya kailangan kahit na anong ginagawa natin, kailangan we have to take care of ourselves, 'di ba? Yeah. Tama. And speaking of healthcare, ano naman yung pinakamagandang karanasan na na-experience mo doon? Ay, pinakamagandang naranasan ko, yun naalagaan ko yung pasyente hanggang sa gumaling siya. Hanggang sa nag-back to normal. Wow. Yun lang. Oo, pero bukod doon sa pinakamaganda, ano naman yung struggle? 'Di ba? Lalo na healthcare worker, unang-una yung oras ninyo, 'di ba? So, ano pa yung ibang struggles na napagdaanan mo Ang doon? pinaka-struggle yung ma-attach ka sa pasyente mo and then dumating sa point na kahit ginawa mo yung best mo, pero hanggang doon na lang yung pasyente. When you say attach, ibig sabihin parang tinuring mo ng pamilya ang pasyente? Kasi may naging pasyente ako na tinuring ako as bunsong anak. Okay. Even the family, even yung mga anak niya, tinuring nila akong bunso ng family. So, ito ay nandoon ka up until his last breath. Tama ba? Yeah, ako yung nag-CPR sa kanya 3 times. Okay, anong nangyari sa kanya? Actually, kasi yung unang dalawang anak niya, na-recover ko siya eh. Okay. Pero yung last kasi is inabot kami ng 2 hours, wala pang ambulansya. Oh. It just happened na wala daw yung nakatoka doon sa ambulansya na driver, naka-day off daw, tapos walang reliever. So naghanap pa ng magdadrive ng ambulance. Okay. And then wala namang kaming reserve oxygen para sa Para kotse. doon, okay, Kung ibabiyahin namin, wala rin eh kasi kailangan namin ng oxygen sa So, biyahe. ibig sabihin na CPR mo siya sa sasakyan? Yeah, actually mula sa bahay. Sa bahay pa lang? More than 5,000 pumps actually. Ganong karami. Wow. Oo. Alam mo, iba talaga yun, no? Kasi karamihan sa mga healthcare worker, bibihira yung may ganong malasakit. Yeah. Diba? And, Actually ako pa yung unang humiyak eh. oo. Compared to sa family.
Okay. Nung nire-revive ko at talagang nagsisiro-zero talaga. Kasi hindi kami pwedeng magsabi ng wala na eh. Doktor lang kasi pwedeng magsabi ng ganon. Tama, tama. At alam kong lahat kayo ay interesado na, pero wait a minute. Dahil sa ating pagbabalik ay mas makikilala pa natin ang ating bisita na si Rafael. Sa pagbabalik yan ng inyong programang Sigurado ang Fun at Sureness ang Laugh and Fun. Ang Fun and Laugh with Ron. Fun and laugh, nood ka na dito. Fun and laugh, at na ma-enjoy mo. Fun and laugh, masaya dito. Fun and laugh, tunog na tayo.